Bagamat nalagpasan ang 24-hour critical period, maigpit pa rin pong inoobserbahan sa ospital sa Las Vegas ang Pinoy boxer na si Z Gores. Inoperahan sa ulo si Gores, bunsod ng namuong dugo sa kanyang utak matapos ang kanilang laban ni Luis Menendez ng Colombia. Saksi si Tricia Zafra. Patapos na ang 10-round bantamweight fight ng Pinoy boxer na si Z Gores nang humabol pa ng suntok ang kalaban niya si Luis Menendez ng Colombia. Kitang-kita ang pagbagsak ni Gores. Nakabangon naman ito at naideklara pang panalo base sa puntos ng kanyang mga suntok. For the winner, by way of unanimous decision, para el ganador por decisión unánime. Pero ang sumunod na eksena, si Z Gores nag-collapse. Agad isinugod sa ospital si Gores, pero hindi simple ang kanyang kaso. May namuo kasing dugo sa kanyang utak. Kinailangan siyang operahan at isailalim sa induced comatose state. Inoobserbahan pa rin ang boksingero sa University Medical Center sa Las Vegas. Ang magandang balita, nalampasan na raw nito ang 24-hour crucial period. May malay na raw si Gores at naigagalaw na ang kanyang mga kamay. Sa Cebu kung saan lumaki si Gores, agad-agad nagdaos ng misa ang kanyang mga kaanak at kaibigan para ipanalangin ang kanyang mabilis na paggaling. Isa lang si Gores sa mahabang listahan ng mga boksingerong nalagay sa alanganin matapos mapuruhan sa ring. Sa Peabody Award-winning documentary ni Jessica Soho na pinamagatang Kamao, tinalakay ang kwento ng boksingerong si Eugene Barutag. Namatay siya sa ring habang lumalaban sa isang non-title bout noong December 1995. At sinong makakalimot kay Lito Cisnorio na nasawi sa isang di-otorisadong laban sa Thailand noong 2007. Ayon sa isang neurologist, lahat ng boksingerong tumatapak sa ring ay walang ligtas sa peligro ng brain injury. Pag napuruhan kasi ang ulo, pwedeng maputol o mapunit ang mga ugat sa utak na posibleng magresulta sa kamatayan o kaya Recover siya pero may naiwan na paralysis. It may take time. Sometimes nakaka-recover sila fully, okay? Sometimes yung motor-wise nila nakaka-recover pero medyo yung kanilang speed, yung judgment, yung pag-iisip nila maaaring maapektuhan. Ako si Tricia Zafra, ang inyong saksi. Samantala, isang malaking sunog ang sumiklab sa isang compound sa Mandaluyong ngayong gabi. At live mula sa Mandaluyong, saksi si Susan Enriquez. Susan. Vicky, mahigit isang buwan na lang at Pasko na pero malungkot na Pasko ang naghihintay sa may 5,000 pamilya dito sa Mandaluyong City matapos na masunugan sila ngayong gabi. Ganito na kalaki ang inabutan naming sunog dito sa Welfareville Compound, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Nagsimula ang sunog alas 6:50 at sa loob lang ng halos kalahating oras, umabot ito sa general alarm. Mabilis ang pagkalat ng apoy. Bukod kasi sa bahagyang hangin, karamihan sa mga bahay ay yari sa light materials. Nahirapan din ang mga nag-responding bumbero na makapasok agad sa lugar ng sunog dahil sa makipot na daanan. Light materials, mabilis ang spread ng sunog, mabilis na kumalat, plus yung ating access, ingress, egress natin, napakakipot. Sa bilis ng paglaki ng apoy, karamihan walang nailigtas na gamit. Wala na kaming nadalang mga gamit, kahit sa katabing bahay namin, wala na rin silang nabitbit. Ang nailabas ko na lang yung mga alaga kong hayop. Kahit isang dede, wala kami nailingas. Kahit isang gamit namin, ito lang suot namin. Umiyak na nga doon ako, wala siyang dede, nang hiram ng anak ko ng dede. Wala po kami nailigtas kahit isang gamit. Ito lang pong suot namin. Pasado alas 8 nang ideklarang kontrolado ang sunog, pero aabutin pa hanggang bukas ang mapping up operations. Iniimbestigahan pa kung saan at ano ang pinagmulan ng sunog. Bagamat walang napaulat na nasaktan o nasawi, tinatayang aabot sa 8 milyong piso ang pinsala sa ari-arian. Ilang oras matapos ang sunog ay dumating dito si Pangulong Arroyo para personal na alamin at tingnan ang kalagayan ng mga biktima. Sinamantala naman ito ng mga nasunugan para ipaabot ang kanilang kahilingan na bigyan sila ng kanilang mga pangunahing pangangailangan dahil wala nga silang nailigtas na mga gamit. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na inaasikaso na ng DSWD ang pangangailangan ng mga biktima. Ang mga biktima ay magpapalipas ng gabi sa Jose Favela Memorial School. Live mula rito sa Mandaluyong City, ako, si Susan Enriquez, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan. Sari-saring style ng mga Belen, tampok sa Belen Festival ng Tarlac. At animated Christmas show sa Pasig City, inilawan